Nagsimula ang chapter na ito na makikita ang mga ibon na malayang lumilipad sa pagitan ng mga bangin. May isang tao ang bigla na lang nag-slash ng kanyang espada at tumalsik ang dugo sa paligid. Ang taong ito ay ang bida na ang pangalan ay si Ha-Jun Chon, isang assassin ng The Divine Justice Alliance. At mukhang meron siyang kaharap na mga kalaban. Wika niya, wala na daw siyang oras para sa ganito, kung kaya sinabihan niya ang mga ito na sumugod na lang sa kanya ng sabay-sabay. Sabi naman ng kalbong kalaban ni Ha-Jun na huwag daw itong masyadong mayabang dahil natalo lamang nito ang ilan sa kanilang mga kasamahan. At galit na sinigawan ng kalbong ito si Ha-Jun na mag-ingat daw ito sa kanyang mga kahilingan. At sabay na nilang sinugod si Ha-Jun. Ang iba sa kanila ay umatake mula sa likuran. Ngunit napansin naman ito ni Ha-Jun. Agad niyang hinawakan ang kanyang espada at nag-slash attack. Direkta niyang tinamaan ang dalawa, isa sa katawan nito at ang isa naman ay sa kanyang leeg. Sabi pa ng ating bida, hindi na daw niya mabilang ang taong kanyang pinatay para lamang makaabot ng ganito kalayo. At hinawakan niya muli ang kanyang espada ng mahigpit at umatake. Tinamaan niya ang kalaban sa leeg at bumulwak ang dugo nito. Napaatras naman ang ilan dahil sa lakas ng air pressure gawa ng kanyang espada. Sabi pa niya, kailangan niyang bawasan ang hindi mabilang na mga taong humahabol sa kanya. Habang ang iba ay bumabagsak, sumisigaw naman ang iba na huwag daw nitong hayaan na itulak sila palayo at sa halip ay magpatuloy pa sa pag-atake dahil nag-iisa lang daw ang ating bida. Patanong naman sinabi ni Ha-Jun sa kanyang pag-iisip na kung nais ba daw nila siyang mamatay. Sabay hawak sa kanyang espada ng mahigpit. Saad pa niya hindi niya sila hahayaan na mangyari yun, dahil ang kalayaan na kanyang inaasam sa nakalipas na 30 taon ay abot tanaw na niya. Kung kaya inihanda niya muli ang kanyang sarili at sinugod ang mga kalaban. Malakas niyang sinabi na oras na daw ng mga Turrent-adong ito na mamatay. Saad pa niya, hahanapin daw niya ang kanyang kalayaan kahit pa kailangan niyang patayin at lampasan ang bawat isa sa kanila. Sa mabilis niyang pag-atake ay nagawa niyang matalo ang lahat ng sumugod sa kanya. Pagkatapos ng kanyang atake, akala ng iba niyang kalaban ay naibaba nito ang kanyang depensa. Kaya malakas nilang sinabi na ito na daw ang kanilang pagkakataon, kung kaya hulihin na daw nila siya. Ngunit, lumaki ang kanilang mga mata at silang lahat ay napanganga sa sobrang pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nagawa ng ating bida na pigilan ang kanilang atake sa pamamagitan lamang ng pagtayo nito sa kanilang mga espada. At walang kaano-ano, umupo siya upang kumuha ng buwelo at tumalon siya ng napakalakas na siyang nagdulot ng malakas na pagsabog. Habang nakatingin kay Ha-Jun ang dalawa sa kanyang kalaban, sinabi ng isa na hindi daw siyang makapaniwala sa ginawa ni Ha-Jun. Wika naman ng isa, ito pala ang tunay na kapangyarihan ng isa sa 10 Great Masters. Habang nasa area at nakikita sa ibaba ang napakaraming kalaban na humahabol sa kanya. Hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang kanyang espada ng mahigpit at aakma ng aatake. Siya ang pinakamalakas na assassin sa buong mundo, walang iba kundi ang Assassin King, Ha-Jun Chon. At mabilis na siyang bumulusok pa ibaba upang umatake. Napasigaw ang lahat sa ibaba matapos ng malakas na impact, na siyang nagdulot ng malakas na pagsabog at pagkasira sa paligid. At makikita na nakahandusay na ang lahat ng kanyang mga kalaban at siya ay napaluhod pagkatapos. Sabi niya, pagod na daw siya. Kaya napatanong siya na kung yun na ba daw ang huling humahabol sa kanya. Ngunit, mukhang hindi pa yun ang lahat. Dahil makikita ang ilan pang mga tao na mabilis na kumilos upang dakpin siya. Malakas pa nilang sinasabi sa lahat na naabot na daw ng ating bida ang kanyang limitasyon kung kaya sundan daw nila ito. Nang makita sila ng ating bida, siya ay napamura dahil parang hindi daw sila nauubos. Wika pa niya habang hinuhugot ang kanyang espada sa lupa. Sabi niya na nakipaglaban daw siya hanggang sa mapurol na ang kanyang espada, ngunit mukhang malayo pa daw ang kanyang lalakbayin. Kaya napatanong siya kung ganoon ba talaga nila kinamumuhian ang ideya na siya ay maging malaya. Bigla naman napatigil ang iilan sa mga humahabol sa kanya at bakas sa kanilang mga mukha ang takot. At makikita na nag-iba ang kulay ng mga mata ni Ha-Jun, naging kulay pula at siya ay naging parang isang mabangis na hayop na handang pumatay. Habang hawak niya ang kanyang espada, sinabihan niya sila na kung hindi sila titigil sa paghabol sa kanya, papatayin daw niya silang lahat ng walang awa. Sabay nagpaikot-ikot upang atakihin ang sinumang lumapit sa kanya.
At kahit pagaano man karaming papuri ang matanggap ni Hajin mula sa mga martial artist dahil sa pagiging assassin king niya, na siyang pinakamalakas na assassin sa buong mundo, hinding-hindi siya magiging higit pa sa isang tapat na hunting dog ni Seongdam. Isa lamang siyang walang isip na mamamatay tao ng Divine Justice Alliance. At ano ba ang alam ng taong tulad niya tungkol sa tunay na buhay? Siya na basta nalang sumusunod sa utos at pumapatay para mabuhay. Balang araw siya ay isusumpa kahit sa kabilang buhay. At ang halaga ng kanyang buhay ay mananatiling katumbas lamang ng lahat ng mga buhay na kanyang kinuha. Matapos makipaglaban ng ating bida, bakas sa kanyang mukha ang pagkapagod at parang kinakapos na siya ng hininga. Nakatamo siya ng tama ng palaso sa kanyang tagiliran at binunot niya ito at bumulwak ang kanyang dugo. Dahil sa natamo niyang pinsala sa katawan, mas lalo pa siyang nanghina na siyang dahilan ng pagkatumba niya. Sabi pa niya kailangan daw niyang mabuhay. At napasok siya ng dugo at nabitawan ang kanyang espada. Buong buhay niya, siya ay naging isang hunting dog ng The Divine Justice Alliance. Saad pa ng ating bida na si Hajin, papalayain daw niya ang kanyang sarili at puputulan ng tanikala na gumagapos sa kanya. Kung kaya, kahit hinang-hina na ay pinilit niya pa ring tumayo. Gamit ng kanyang espada ay itinukod niya ito sa lupa at tumayo. At muling tumakbo ng mabilis na tila bang may gusto siyang puntahan na lugar. Wika pa niya, malapit na daw siya, kaunti na lang daw. Sa hindi kalayuan ay meron daw siyang isang safe house. At sa oras na gamitin niya ang elixirs at ang mga gamot upang gamutin ang kanyang mga sugat at mapanumbalik ang kanyang lakas. Siya daw ay magiging isang malayang tao. Ngunit, dahil sa walang tigil siyang tumatakbo papunta sa sinasabi niyang safe house. Bigla naman siyang natamba sa sobrang pagkapagod. Habang nakahiga sa lupa at hinahabol ang kanyang hininga. Sinabi niya na sa ganitong kalagayan, mamamatay daw siya sa gutom bago pa man daw niya magamot ang kanyang mga sugat. At ang tanging nakain lang daw niya sa loob ng isang linggo ay iilang piraso ng beef jerky. Kung kaya siya daw ay gutom na. Ngunit nang nakatingin siya sa kalangitan, nakita niya ang liwanag ng kabilugan ng buwan at sinabi na gusto daw niyang kumain ng dumplings. Ngunit, siya ay nagulat nang bigla na lang may lumitaw na isang tao sa kanyang itaas at mabilis siyang inatake nito. Mabuti na lang at napansin niya ito at sa huling sandali ay nagawa niyang maiwasan ang surpresang pag-atake sa kanya. Sa lakas ng atake ay nagawa nitong mahati ang malaking bato sa likuran ng ating bida. Kaya napatanong ang ating bida sa kanyang pag-iisip na kung paano daw niya hindi napansin ang isang taong sumusunod sa kanya mula pa kanina. At makikita ang isang tao na nakatakip ang mukha at may suot-suot na sombrero. At malamang sa malamang isa rin itong assassin katulad niya. Habang siya ay nasa eri ay muli naman siyang sinugod ng taong ito. Nagulat ang ating bida sa bilis ng taong ito at nakapunta agad ito sa kanyang likuran at aatakihin siya. Nalaman naman ng ating bida ang teknik na gagawin ng taong ito at agad na siyang kumilos upang maiwasan ito. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na slash attack at makikitang na nagawa nitong maputol ang halos lahat ng mga puno sa kagubatan. Nagulat naman ang taong ito nang magawang maiwasan ng ating bida ang kanyang atake at nakapunta ito kaagad sa kanyang likuran. Dahil pamilyar sa kanya ang teknik na ginamit ng taong kalaban niya. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na malamang daw siya ang pinakamalakas na assassin mula sa the Central Southern Region. Ang Sovereign Death. Nagsalita naman ang ating bida. Sinabi niya na gaya nga daw ng kanyang inaasahan, ang Divine Justice Alliance ay hahabulin din siya. Ngunit, hindi niya kailanman naisip na ang 8 Iron Regiments, the elite soldiers of the Iron Blood Fort ay makikialam din. Saad pa niya, kahit pa daw nagawa siya nitong pabagsakin habang siya ay pagod na pagod matapos lumaban sa hindi mabilang na mga master, sa tingin ba daw niya ay kikilalanin siya ng mundo ng martial arts bilang isa sa 10 Great Masters. Sabay lingon at malakas niyang sinabi na kahit malapit na siyang bumagsak dahil sa kanyang kalagayan ay kaya pa rin daw niyang pabagsakin ang mga tulad ng kanyang kalaban sa isang hampas lang ng kanyang espada. Nang marinig ito ni Sovereign Death ay tiningnan niya ng masama ang ating bida at mabilis nang kumilos para umatake. Sinabayan naman siya ng ating bida at binuhos na nila ang kanilang lakas sa isang atake lang. Nagsalpukan ang kanilang mga espada. At makikita na may bumulwak na dugo. Tanda na meron isa sa kanila ang malubhang tinamaan. Unang nakababa ang ating bida at sumunod si Sovereign Death.
Ngunit, sa pagbaba niya ay napasok siya ng dugo at bumulwak ang dugo mula sa kanyang tama na dulot ng espada ng ating bida. At tuluyan na siyang bumagsak at ang nanalo sa kanilang laban ay ang ating bida. Pagkatapos ng sagupaan nila, siya ay napabuntong hininga sa sobrang pagod at nagsalita. Sinabi niya na kung tapos na daw siya sa kanyang panunood. Bakit daw hindi pa niya ipakita ang kanyang sarili ngayon? May napansin pala ang ating bida na isang taong nanunood sa kanilang laban. At nang lumabas ito at naglakad palapit sa kanya, lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat at nasambit ang pangalan na The Queen of Soaring Beauty. Nagsalita naman ang babaeng ito at sinabi na isang karangalan daw na maalala pa rin ng ating bida ang kanyang pangalan. Dahil, 6 na taon na rin ang lumipas nung huli silang nagkita na dalawa. At nakangiti niyang sinabi na medyo matagal na rin yun. Sabay sambit ng pangalan ng ating bida na si Hajan. Bumalik ang eksena sa may bangin. At makikita na may dumating na mga tao sa lugar kung saan pinaslang ni Hajan ang lahat ng humahabol sa kanya. Tiningnan ng isa sa kanila ang isang bangkay at may natuklasan siya at agad niya itong ipinaalam sa kanyang master. Ipinaalam niya sa kanyang master na ang lahat ng mga bangkay na nandito ay mga master ng Iron Blood Fort. Divine Justice Alliance Great Elder, Ilyung Jong. Nagsalita naman ang kanyang master na si Ilyung at sinabi na nagawa daw malampasan ni Hajan ang lahat ng kanilang patibong at nagawa niya ring paslangin ang ganito kadaming master ng Iron Blood Fort. Kaya siya ay napahanga at karapat-dapat daw na tawagin si Hajan sa kanyang titulo na ang Assassin King. Pagkatapos ay itinaas na ng kanilang master na si Ilyung ang kanyang kamay, isang hudyat sa kanyang mga tagasunod na meron siyang ipag-uutos. Agad naman lumapit ang lahat ng kanyang tagasunod at lumuhad sa harapan niya. Malakas niyang sinabi sa lahat na sundan daw nila ang enerhiya ng The Queen of the Soaring Beauties at doon daw nila matatagpuan si Hajan. Sogyo Guak, The Queen of Soaring Beauty. Ginagamit niya ang face shift technique upang mapanatili ang kanyang magandang anyo bilang isang babaeng nasa edad 30, ngunit sa katotohanan ay lampas 60 taong gulang na siya. Maaari siyang magmukhang isang taong ni hindi kayang pumatay ng langaw, ngunit siya ay isang walang awang mamamatay tao. Isang nilalang na hindi mapakali sa gabi hanggat hindi siya nakakakuha ng buhay araw-araw. Napamura naman ang ating bida na si Hajan dahil hindi lamang daw si Sovereign Death ang inutusan ng Iron Blood Fort na patayin siya. Kundi pati na rin ang tulad ni Sogyo ay ipinadala din nila. Kaya napagtanto niya na ganito siya kagustang mawala ng kanyang kalaban. Gayunpaman, meron pa daw siyang natitirang paraan upang malampasan ito. Sabay taas ng kanyang espada at handa ng lumaban. Nang makita ito ni Sogyo, siya daw ay nadidismaya sa kadahilanan na akala niya ay magkaibigan silang dalawa ni Hajan. At hindi siya makapaniwala na itututok ni Hajan ang kanyang espada sa kanya. Galit naman na tumugon si Hajan at malakas niyang sinabi na tigilan na ni Sogyo ang mga walang kwentang sinasabi nito. Dahil hindi naman daw silang magkaibigan na dalawa. Kung kaya huwag daw itong magpatawa. Tumugon naman si Sogyo at sinabi na huwag naman daw maging bastos si Hajan sa kanya. At sa estado meron daw sa ngayon si Hajan, mukhang wala na siyang lakas upang tumayo ng tuwid sa ngayon. Kung kaya iminungkahi niya na sumuko na lang si Hajan sa kanya. Tinanong naman ni Hajan na kung nakakasiguro ba daw si Sogyo sa kanyang mga sinasabi. Dahil hindi niya ito malalaman hanggat hindi pa sila naglalaban. Saad pa ni Hajan, hindi daw siya takot sa isang matandang hakluban, na ang tanging alam lamang ay magsalita ng mga walang kwentang salita. Sabay naghanda at nagpalabas ng kanyang aura. Mukhang nagalit naman si Sogyo matapos siyang tawagin na matandang hakluban ni Hajan. Wika pa ni Sogyo, papatayin daw niya si Hajan kung tatawagin pa daw niya siyang matanda muli. At kahit magmakaawa pa daw ito ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin siya. Itinaas naman ni Hajan ang kanyang espada na parang napapalibutan ng kanyang aura at siya ay nagsalita. Mas lalo pa niyang ininis si Sogyo at sinabi na natatakot daw siya sa kanya. Saad pa niya, mas naging conscious na ba daw si Sogyo sa kanyang edad simula nung huli silang nagkita na dalawa. At nakangiti niyang tinawag muli si Sogyo na isang matandang hakluban. Nagalit naman si Sogyo at tinawag niya si Hajan na isang bastardo. Ngunit, bigla na lang may naalala siya na isang bagay at napangiti na lang. Bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Hajan nang makita niyang ngumiti si Sogyo. At makikita na nagpalabas na ng kanyang mahahabang kuko si Sogyo at nagsalita. Sinabi niya na mukhang totoo daw ang lahat ng mga tsismis.
At mukhang naging desidido daw ang The Divine Justice Alliance sa pag-aalaga sa kanya hanggang siya ay maging isang assassin. Saad pa niya, alam daw niyang may dahilan kung bakit humingi ng tulong sa kanya ang Iron Blood Fort. At iyon ay dahil mayroong kasuklam-suklam na lakas at kapangyarihan ang siyang nakahalo at dumadaloy sa kanyang chi. At malamang ito ay mula sa sinaunang sekta. Kung kaya siya daw ay napapahanga kay Hajan, maaaring sinubukan nilang hulihin siya ng buhay. Ngunit, nagtataka si Sogyo kung paano daw nagawang pumatay ni Hajan ng napakaraming masters. Kaya ang hula ni Sogyo ay malamang daw ay nagawa ng master ni Hajan ang martial arts ng sinaunang sekta kasama na rin ang mga secret technique ng mga ito. Nagsalita naman si Hajan, sinabi niya na ngayon daw ay tuluyan na niyang naunawaan kung bakit ang isang tulad ni Sogyo, na wala ng ibang kinagigiliwan kundi ang magpadanak ng dugo ay walang tigil sa kakadaldal. Gusto pala nito na sabihin ni Hajan sa kanya ang tungkol sa martial arts ng sinaunang sekta, pati na rin ang lahat ng lihim ng Divine Justice Alliance. Napabilib naman si Sogyo sa sinabi ni Hajan at siya ay nagsalita. Akala niya noon ay wala nang ibang alam si Hajan na isang simple-minded assassin kundi ang pumatay. Subalit mukhang nagkamali daw siya sa kanyang inakala, meron din palang laman ang utak ni Hajan. Nagsalita naman si Hajan. Hula niya ay walang intensyon si Sogyo na sabihin sa The Iron Blood Fort ang tungkol sa impormasyon na ito sa oras na makuha niya ito sa kanya. Napahanga naman muli si Sogyo sa kanya dahil tama ang lahat ng sinabi ni Hajan. At sa totoo lang daw, wala siyang pakialam sa request ng The Iron Blood Fort o tungkol sa sikreto ng The Divine Justice Alliance. At ang mahalaga lang daw para sa kanya ay ang tungkol sa martial arts techniques ng sinaunang sekta. Kaya inalok niya ng isang bagay si Hajan. Hahayaan daw niya itong mabuhay kung sasabihin daw nito sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Nakangiti naman tumugon si Hajan. Sinabi niya na sa totoo lang daw ay hindi niya lubos maintindihan kung bakit ang daming manluloko sa mundo. Wika pa niya, malapit na daw siyang mamatay, kung kaya tinanong niya si Sogyo kung ano ang makukuha niyang kagandahan sa alok nito. Nakangiti naman tumugon si Sogyo at sinabi kay Hajan kung bakit siya naging ganito. Tinanong niya si Hajan kung dahil ba daw ito sa The Bloodworm. Nagulat naman si Hajan nang marinig niya ang tungkol sa The Bloodworm at kung paano ito nalaman ni Sogyo. At naalala ni Hajan ang sinabi sa kanya ng The Divine Justice Alliance. Na ito ang magiging kahihinatnan kapag ipinagkanulo niya ang Divine Justice Alliance. Paparusahan siya ng The Bloodworm na nasa loob ng kanyang katawan dahil sa kanyang pagsuway, sa sandaling iligtas siya mula sa kamatayan. At ang kanyang buhay ay nasa kamay na ng The Divine Justice Alliance. At siya, si Hajan Chon ay hindi kailanman makakalaya mula sa The Divine Justice Alliance. Sinabihan naman siya ni Sogyo na mukhang yun ang dahilan ng lahat ng ito. Ang Bloodworm, sa oras na matanggal na ito sa loob ng kanyang katawan. Hindi na mahalaga pa kung sasabihin niya ang tungkol sa The Ancient Sect Martial Arts at ang kanilang mga sikreto. At hindi na rin siya mag-aalala pa tungkol sa Divine Justice Alliance kailanman sa oras na matanggal na ito. Lumaki naman ang mga mata ni Hajan habang nakikinig sa lahat ng mga sinasabi ni Sogyo sa kanya. Dagdag pa ni Sogyo, na master na daw niya ang The Lost Art of the God of Death. At alam din daw niya ang lahat ng uri ng mga lason. Kung kaya daw niyang gamitin ang lahat ng kaalaman na ito upang tanggalin ang The Bloodworm sa katawan ni Hajan. Napatahimik naman at napayuko si Hajan matapos marinig ang alok sa kanya ni Sogyo. Ibinaba niya ang kanyang espada at ang kanyang depensa at mukhang nag-isip ng malalim. Sabi pa ni Sogyo sa kanya, kaya daw niyang ibigay sa kanya ang kalayaan na ninanais nito. Tumugon naman si Hajan sa kanya at bakas sa kanyang mukha ang excitement na malaman ang sagot nito. Ngunit, bigla naman napalitan nito ng pagtataka at naging seryoso ang mukha nito nang nagsimula ng magsalita si Hajan. Tinanong siya ni Hajan na talaga ba daw sa tingin nito ay hinahabol siya ng The Divine Justice Alliance ay dahil lamang tumakas siya. Nang marinig ito ni Sogyo ay mukhang may napagtanto siya na isang bagay. Huwag daw sabihin sa kanya ni Hajan na nalaman na niya kung paano alisin sa kanyang katawan ang bloodworms. Nakangiti naman tumugon si Hajan at sinabi na oo. Dahil ang kanyang titulo bilang isa sa The 10 Great Master ay hindi lamang isang palabas lang. Wika pa niya, matagal na niyang nalaman kung paano i-neutralize ang bloodworm, 5 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman,
Kinailangan daw niyang maabot ang next level ng kanyang kakayahan upang tuluyan niyang malampasan ang lahat ng mga humaharang sa kanya. Kung kaya, napagpasyahan niya na igugol ang napakalaking halaga ng kanyang oras sa pagsasanay. At sa pag-aakala na malapit na niyang makamit ang matagal na niyang minimithing kalayaan ay nagkamali pala ito. Kaya patanong niyang sinabi kay Sogyo na kung talaga bang hahayaan siya nitong mabuhay kung ibibigay niya sa kanya ang impormasyon tungkol sa martial arts techniques ng sinaunang sekta. Napatahimik naman si Sogyo sa pag-aakala na sumuko na si Hajan at sasabihin na niya ito sa kanya. Subalit, bigla naman nag-iba ang itsura nito at malakas na sinabi kay Sogyo na huwag na daw itong umasa na maniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Sogyo sa kanya. At huwag daw itong mag-isip na hindi niya alam kung ano ang binabalak nito. Dahil ang mga bastardo daw na mga iyon ay kinontrol siya sa loob ng 30 taon. Kung kaya hindi na niya hahayaan pang manipulahin siya ng kahit na sino man. Kung kaya, umalis na daw ito sa kanyang dinaraanan ngayon na mismo. Dahil yun lamang ang tanging paraan upang makaalis daw ng buhay si Sogyo dito. Tumugo naman si Sogyo, sinabi niya na kung inaakala niya na maniniwala siya sa isang malapit ng mamatay na tao ay nagkakamali daw ito. At tigilan na daw nito ang mga walang kwentang kalokohan nito. Dahil hindi daw siya isang tanga na katulad ni Hajan. Saad pa niya, wala pang sino man ang nabuhay matapos siyang insultuhan ng ganito. At alam naman niyang walang sasabihin si Hajan ng kahit na ano sa kanya base lamang sa mga mata nito. Malakas naman sinabi ni Hajan sa kanya na alam din niyang walang plano si Sogyo na hayaan siyang mabuhay at makaalis sa lugar na ito. Sabay gamit ng kanyang espada na napapalibutan ng aura para umatake. At makikita natin si Sogyo na ipinakita ang tunay niyang anyo at malakas niyang sinabi kay Hajan na kung ganoon daw ang kaso, wala na daw siyang pakinabang sa kanya. Kung kaya mamatay na daw ito. Sinugod siya ni Hajan, at habang papalapit na ito ay malakas na sinabi ni Hajan sa kanya na hindi siya ang mamamatay dito at sa halip ay ang matandang hakluban na ito. At nagsalpukan ang kanilang malalakas na atake, na sa sobrang lakas ay nakalikha ito ng isang napakalakas na pagsabog, na siyang umaabot hanggang sa kalangitan. Sa sobrang lakas ng impact ay yumanig ang buong paligid at nakagawa ito ng isang malakas na air pressure na dahilan para magsiliparan ang lahat ng mga debris sa paligid. At nakalikha din ito ng makapal na alikabok. Nang unti-unti nang nawala ang alikabok ay hindi pa lubos matukoy kung sino ang malubhang nasaktan sa kanilang atake. Ngunit, mukha ang ating bida ang siyang naging dehado sa laban na ito. Tumagos ang mga mahahabang kuko ni Sogyo sa mga braso ni Hajan at bumulwak ang dugo nito. Bakas naman sa mukha ni Hajan ang sakit at napatulala na lang sa nangyari. Bigla naman dumating si Master Ilyong dala-dala ang kanyang espada para umatake. Napansin naman siya ni Hajan at hindi siya makapaniwala na nakarating ng ganito kabilis ang Great Elder sa lugar na ito. At buong lakas na niyang inatake si Hajan. Gamit ng kanyang espada ay nag-slash attack siya at nagawa niyang maputol ang dalawang paa ni Hajan. Sinundan naman ito ni Sogyo at nagawa niya ring maputol ang dalawang braso ni Hajan. Lumaki naman ang mga mata ni Hajan sa sobrang gulat at hindi siya makapaniwala na dito na magwawakas ang kanyang buhay. Sinundan pa ng isa pang atake ni Sogyo at direkta naman tinamaan si Hajan sa tiyan at tumagos ang kamay nito sa katawan ni Hajan. Wala naman may nagawa pa si Hajan kundi hintayin na lang ang kanyang kamatayan. At bumulwak ang dugo ng ating bida matapos hugatin ni Sogyo ang kanyang kamay at napasuka siya ng dugo at napaluhod sa harap ni Sogyo. Agad naman hinawakan ni Sogyo ang ulo ni Hajan at siya ay nagsalita. Galit niyang sinabi na bagay daw kay Hajan ang ganitong itsura. Ang mawala ng mga braso at binti. Ngunit, ang ulo daw nito ay nandyan pa at sagabal daw ito. Kaya hayaan daw siya na ayusin niya ito. At sisiguraduhin niya na hindi na kailanman magsasalita ng mga walang saysay na salita si Hajan. Sabay hugot sa ulo ni Hajan at humiwalay na ito sa kanyang katawan. Bakas naman sa mukha ni Sogyo ang tuwa matapos mapaslang si Hajan at malakas niyang sinabi na mag-enjoy daw ito sa underworld na parang isang insekto. At tumawa siya ng malakas, at dito na nagwakas ang alamat ng isa sa The Great Ten Masters. Habang nakatingin ang ating bida sa kalangitan at nakikita ang kabilugan ng buwan. Siya ay napatanong kung talaga ba daw mamamatay na siya. Dahil ang nais lang naman daw niya sana ay maranasan ang isang ordinaryong buhay. Kahit ito ay panandalian lang. Nais daw niyang mabuhay ng isang normal na buhay. Kaya napapatanong siya kung sobra ba daw yun upang hilingin niya.
At kung sana meron lang siyang isa pang pagkakataon. Lumipat naman ang eksena sa Heavenly Demon Cult Main Temple. At makikita ang isang lalaking payat na mahimbing na natutulog. Gumalaw ang kanyang payat na kamay ng kaunti. At unti-unti na siyang nagising. At makikita na habang iminumulat niya ang kanyang mga mata ay hinihiling ng taong ito na sana ay bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. At walang kaano-ano ay tuluyan na siyang nagising.